Hello everyone, this is Cindy and welcome to Sense Haven and Garden. Hello everyone! Happy New Year! Naway maging masagana ang bagong taon para sa ating lahat. Sa episode na ito ay makikita nyo ang mga ilan sa ginagawa ko tuwing umaga dito sa garden. Unang-una na dyan ang pagdidilig. Ang magandang oras ng pagdidilig ay sa umaga. Yung hindi pa tirik ang sikat ng araw para ma-absorb muna ng mga halaman ang tubig bago sila mainitan. Pwede ring magdilig kapag hapon pero mas gusto ko sa umaga ito ginagawa. At itong mga cute na kamatis na to pala ay tinatawag na micro dwarf tomato. Sobrang liit lang nila kaya pwedeng itanim sa maliliit na paso. At saka mas maaga mamunga itong mga ganitong klase ng cherry tomatoes kaysa sa mga malalaking klase. Makakapitas ka kaagad at mas madali din silang alagaan at pwede rin ipwesto kahit sa bintana lang or sa terrace. Perfect para sa mga maliliitang space. Dahil nandito na rin lang ako sa loob ng greenhouse, ay magpupurun na rin ako ng mga kamatis na indeterminate o vine tomatoes. Tinatanggal ko ang mga side shoots na ganito o yung tinatawag na sucker. Sa pagtatanggal ng mga suckers ay magfo-focus ang plant sa pagpapalaki ng mga bunga. Kapag cherry tomatoes naman ay hindi ko tinatanggalan ng suckers. Ito lang mga variety na malalaki ang mga bunga. Tapos itong mga tinatanggal kong suckers ay pinapatubo ko rin. Para hindi sayang. Binababad ko ito sa tubig para magkaugat at kapag may ugat na ay saka ko tinatanim sa lupa. May mga hinog na namang mga sili at ito ay Chinese black pepper. Black siya kapag hilaw at red naman kapag nahinog na at kasing anghang naman ito ng labuyo. Masarap ibabad sa sukang sausawan. Pipitasin ko na bago pa ako unahan ng mga ibon. Ang dami pa namang mga ibon dito sa lugar namin. Yung mga tumubong labuyo sa likod ng bahay ay wala akong napipitas na hinog at lagi nila akong nauunahan. Pero okay lang din yun kasi sila din naman ang nagtanim nun. Ito naman ay super hot peppers. Nawawala yung label kaya hindi ako sure kung anong variety to. Pwedeng Carolina Reaper o Trinidad Moruga Scorpion. Kapag ganito na konti lang ang napipitas ko ay nilalagay ko na lang sa suka. At kapag marami naman ay ginagawa kong chili garlic oil. Ito naman ay heirloom frog egg eggplant. Bite-sized na talong lang siya. Kunti pa lang ang na-harvest kong buto nito kaya hinahayaan ko munang mahinog ang mga bunga para gawing binhi.
At dito naman tayo sa gapangan ng purple na bataw. Mamimitas ako ng mga tuyo na para gawing binhi. Bukod sa napakagandang kulay nito ay masipag din itong mamunga. Namimitas ako dito ng 2 beses sa isang linggo para pang ulam. Tapos yung ibang bunga ay hinahayaan ko na para maging binhi. At ito ang mga napitas ko ngayong umaga. Habang naglilibot ako dito sa garden ay nakita kong may mga tumubong mga seedlings ng sweet basil dito sa malaking basil plant. Malamang ito yung mga nahulog na mga buto niya. O diba, hindi na ako magpupunla. Kusa na silang tumutubo. Ite-transplant ko itong mga to para maitanim sa iba't ibang sulok ng garden. Mabisa kasi itong pest repellent, kaya lagi akong may tanim na ganito. At bukod sa masarap sa mga pasta dishes, ay ang bango rin nito kapag nahanginan. O diba, ang productive ng umaga ko. Medyo marami-rami rin akong nagawa ngayon. And that's it for today's episode. Until next time! Kung gusto niyo po magtanim ng iba't ibang variety ng gulay, ay nagbebenta po ako ng mga buto na galing mismo sa aking mga tanim. Bisitahin lang ang aking Facebook page for more information and how to order. Muli ay maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!